Ako'y nagpapasalamat sa umagang ito ay muli ang pagkakataon ay pinagkaloob sa akin na maging bahagi po ng ating gawain. At ako'y natutuwa dahil sa umagang ito ay sana makarelate ang marami sa atin sa ating topic. Dahil sa nakikita ko po ay ang ating mga dumadalo sa dakong ito ay pamilya. Kaya itong sa umagang ito ay nais kong ibahagi ang isang topic na kung saan ay kung paano tayo makakapag-build ng isang godly-centered family. At sana po ay samahan niyo ako. At ako lang daw po ang pagpagsalita sa araw na ito. At expand na lang natin po. At ibibigyan ko ng isang malinaw ang ating inihanda na paksa sa umaga nito. Alam nyo, lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagbubuhusan ng panahon at lakas. Pero ang napapansin lang ko lang po ay hindi po lahat ng pamilya, lalo't sa panahon natin ngayon, ay inuuna yung gawain para sa ating Diyos. Kaya po, dinamit ko ito, building a God-centered family. Bigyan ko po kayo ng ilang mga chapter and verses upang lalo nating palakasin yung ating ginagawa, gawain kasama ang bawat pamilya natin. Mga maliliit na anak, matatanda, mga kaibigan, yan po ay isa sa pinakamagandang bahagi na kung saan ay dapat natin isabuhay at isaalang-alang. Kasi sa panahon po natin ngayon, kung mapapansin po ninyo, bihira po sa pamilya ang sumasamba ng sabay-sabay o magkakasama po o nasa isang kongregasyon. May mga pamilya po kung minsan yung kapatid nila ay nasa ibang kongregasyon, yung iba namang kapatid nila ay tamad sumamba, yung iba nananatili rito, yung iba naman po ay inuuna o nakatuon ang kanilang pera, ang kanilang isip sa pagpaparami ng pera, inuuna ang trabaho, o yung kanilang mga sariling mga kagustuhan. Iba-iba po yung priority ng bawat pamilya. Iilan na lang po sa panahon natin yan, may mga solido. Hindi man po solido na matatawag, pero yung patuloy na inihikayat yung miyembro ng pamilya na sama-sama silang dumadalo, lalo na sa magawain ng pagsamba. Alam nyo, yung iba naman ay nagsisimba, dumadalo, pero sila yung mga tinatawag na nakikiuso lamang sa tinatawag na impluensya ng ating mundo. Pero po ba kayo alam ng mga ganoong? Pag nakita na masaya yung panambahat doon, pala makisabay tayong pakipalakpak, makiawit, makisayaw. Yung tinatawag pong nakiki-impluensya doon sa tinatawag na gawain sa mundo. Pero ang tunay po at itinuturo sa banal na kasulatan ay yung mga gawain na may matibay at pangmatagalang pamilya. Yung saan ay yung mga gawain natin ay nakasentro sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung mga naniniwala at sumusunod sa mga turo ng ating Panginoon. Ang dami pong naglalabasan. Kaya nagkukwento kami ng kapatid ko ay yung mga panahon daw na may nang-akit sa kanila na ibang reliyon. At ang katuruan sinasabi niya sa akin ay taliwas sa ating katuruan. Okay. Marami po sa ngayon ay kung tayo ay magiging observant. Lalo na lagi ako po minsan nakakapanood sa Facebook
dami kong nagtuturo ngayon lumalabas sa mga preachers, okay? At mga iba't ibang uri ng katuruan na kung minsan maski ako, kung bago ka sa pananampalataya at sa pakikinig, napakadali mong maingganyo o sumunod, at kung hindi ka magiging mapagmatyagat kapag obserba o mag-aaral, ililigaw ka ng iba't ibang katuruan. Dahil karamihan sa nakikita ko po ay hindi ang ating Panginoon ang pundasyon ng kanilang mga pananampalataya. Kaya kahit anong dalas ng ating mga ginagawang pagsamba, pagsisimba, ngunit kung hindi naman ang ating Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng ating mga pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga turo, wala po itong silbi. Kahit gano'n pa kasipag o anumang planong paglilingkod na ginagawa ng mga pamilya, kung ang itinuturo naman at ginagawa nila ay hindi naaayon sa mga kautusan ng ating Panginoon, maaari itong humina o hindi magtagal. Marami po tayong dapat isabuhay, pag-aralan, kung paano natin mapapalakas, kung paano natin mapagtitibay ang ating pamilya upang magkaroon tayo ng tinatawag na God-centered family. Lahat tayo, alam natin, nais natin, na lahat ng ating pamilya, gusto nating makasama, gusto nating maligtas, gusto nating kasama sa paglilingkod, sa lalo na sa mga ganitong uri ng gawain. Ako, mabigat sa loob ko. Kung minsan po, andito ako, ang pamilya ko nasa Pasay. Pero dahil sa pareho kami ng paniniwala at pananampalataya, ginagawa ay patuloy po ang gawain natin paglilingkod. Maaari ang ilang miyembro ng inyong pamilya ay inuna ang pagtatrabaho. Ang pinsan mo na dati sumasamba ay nasa party ngayon, sa birthday yan. Masakit sa loob, masakit isipin, na yung mga ganitong uri ng mga mahalagang oras ay hindi natin sila kasama. Tinuturo sa banal na kasulatan na kung saan po ay sinasabi, make God the foundation of the home. Sa atin, sa pamilya, magsisimula po yung pundasyon ng pananampalataya na kung saan ay makikita ng bawat miyembro mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamatanda sa ating pamilya. Kaya malaking bahagi po yung role ng magulang. Later on po, malalaman natin kung bakit. Napaka-importante, lalong-lalo na ang ama at ang ina, kung ano ang magiging kinabukasan ng pananampalataya ng bawat isa. Pero mas sigit po yata, nakikita ko, ang babae ang malakas ang impluensya, lalo na sa kanyang mga anak. Kung ako po hindi nagkakamali. Sa lahat ng bagay. Kaya ako ito po ay para sa inyo, tulungan niyo po ako. Dito po sa Psalm. Okay, himay-himayin po natin yung sinasabi sa Psalm 127:1. Malibang itayok ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo, malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Napakalalim po ng talinghaga na nakapaloob dito sa Psalm. Binigyan ko po ng underline upang bigyan accent, pagdidiin at paglilinaw. Dito po, kung ito ay ating uulit-uliting basahin, nais lamang kong ipaliwanag at ipakita ng Psalm
127.1 na ang talatang ito, ang Diyos ang dapat maging pundasyon ng lahat, lalong-lalo na ng pamilya.